Karunungang Buhay kasama si Pastor Joey Umali. Dito lang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Pastor Joey Umali, samahan mo kami rito sa Karunungang Buhay. Isang mapagpalang araw sa iyo, kaibigan. Tayo nagpapasalamat sa Panginoon sa muli nating pagniliig dito sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay. Nais kong batiin sa araw na ito ang aking pamangkin na si Justin Dungo na nagdiriwang ng kanyang kaarawan. At shout out sa ating pong mga regular na taga-subaybay, si Pastor F. Toribio and family, si Nanay Lunas, Nanay Belen at Nanay Pilar. Sila po ay mga seniors na talagang ating mga avid listeners. Shout out din kay Nora Salvador, Marcelita Sombilia, Lisa Soriano, Anel Isguera Habacon, si Ate Neri Samonte, si former Supreme Court Chief Justice Reynato Puno, si Ate Sally Reyes, Joanna Antioquia, Priscilla Taruk, Diconis Vanessa Valencia Ragingan, si Charlie, si kumparing Charlie at Dilma Enriquez, si Ate Lilia Nene Centillas, Loida Cabrejas, Teresa Metica, si Ate Ruth Estrada, si Malu Lyongson, si Cedric at si Ate Ruth Pangilinan at Chi Lumen. Pagbubulay-bulayan natin ngayon ang pinakamahirap sundin sa iniutos ni Jesus sa kanyang mga alagad. At ito ay ang ibigin ang kaaway. Bilang mga tagasunod ni Jesus, ito rin ang iniuutos niya sa atin. Talagang mahirap gawin, mahirap tuparin, sapagkat taliwas sa ating naturalesa bilang tao. Kaya't mangangailangan talaga ng matinding political will, ng masidhing determinasyon upang ito'y maisakatuparan. Mababasa natin ito sa Lucas 6:27 hanggang 36. So babasahin ko po ang Lucas 6:27 hanggang 36 dito po sa Tagalog Popular Version. Subalit sinasabi ko sa inyong mga nakikinig, ibigin ninyo ang inyong kaaway at gawan ninyo ng kabutihan ang namumuhi sa inyo. Pagpalain ninyo ang sumusumpa sa inyo at ipanalangin ang mga nang-aapi sa inyo. Kapag may sumampal sa iyo sa pisngi, iharap mo rin ang kabila. Kapag inagaw ang iyong balabal, huwag mong ipagkait ang iyong damit panloob. Bigyan mo ang bawat humihingi sa iyo, at huwag mo nang bawiin pa ang iyong mga ari-arian sa umagaw nito. Gawin mo sa iyong kapwa ang nais mong gawin nila sa iyo. Kung ang mamahalin ninyo ay iyon lang mga nagmamahal sa inyo, ano ang mapapala ninyo? Kahit ang mga makasalanan ay nagmamahal sa nagmamahal sa kanila. Ano ang mapapala ninyo kung gagawa kayo ng mabuti doon lamang sa gumagawa sa inyo ng mabuti? Ganon din ang ginagawa ng mga makasalanan. Kung kayo'y nagpapautang doon lamang sa mga taong inaasahan ninyong makababayad, ano ang mapapala ninyo? Kahit ang mga makasalanan ay nagpapautang sa inaasahan nilang makapagbabayad. Kaya't mahalin ninyo ang inyong mga kaaway, gumawa kayo ng mabuti, at magpahiram kayo ng hindi umaasa ng kapalit. Malaki ang magiging gantimpala ninyo at kayo ay magiging mga anak ng kataas-taasan sapagkat siya ay mababait sa mga walang utang na loob at sa masasama. Maging mahabagin kayo gaya ng inyong ama na mahabagin. Ito pong pangaral na ito ng ating Panginoong Hesus sa mga alagad o dun sa mga Hudyo na
nasa ilalim ng pang-alipin ng mga Romano ay talagang isang napakabigat na pangaral. Alam po ninyo, bawat Hudyo ay naghihintay sa pagdating ng Mesyas na magpapalaya sa kanila sa pang-aalipin ng mga Romano. Marahil ang hinihintay nilang marinig mula kay Jesus ay kung paano maibabagsak ang kanilang kaaway. Ngunit sa halip na paghihiganti sa kaaway, ang narinig nila'y pagmamahal sa kaaway. Sigurado akong hindi naging magaang ito sa kanilang pandinig. Ang totoo, nang marinig ng ibang Hudyo na nagnanais sumunod kay Jesus ang ganitong pangaral, marami sa kanila ang tumalikod. Hindi nila nalalaman na ang pag-ibig ang pinakamakapangyarihang sandata na lulupig sa isang kaaway upang ito'y maging isang kaibigan. May 4 na salitang ginagamit ang mga Griego para sa pag-ibig. Yung istorge, ito'y pag-ibig ng magulang sa anak. Eros, pag-ibig ng mag-asawa sa isa't isa. Philia, pag-ibig ng magkakaibigan. At agape, pag-ibig sa hindi karapat-dapat, pag-ibig na walang kondisyon. Ang binabanggit ni Jesus dito sa ating aralin ay ang agape love, ang pinakamataas na uri ng pag-ibig. Ito ang walang kondisyong pag-ibig ng Diyos sa tao na hindi karapat-dapat ibigin. Ang pag-ibig na ito ang siyang kalikasan ng Diyos. Sabi doon sa unang Juan 4:8, ang Diyos ay pag-ibig. Wika ni Jesus sa Juan 10:30, ako at ang Ama ay iisa. Sa makatuwid, pag-ibig din ang kalikasan ni Jesus. Ang nais ni Jesus, kung ano siya, ay maging ganoon din ang sinumang susunod sa Kanya. Kailangan ding pag-ibig ang maging kalikasan ng sinumang nagnanais na sumunod kay Jesus. Iiwanan niya ang kanyang kalikasan bilang tao at magaganap sa kanya ang sinasabi sa 2 Korinto 5:17. Kaya't ang sinumang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilikha. Ang mga lumang bagay ay lumipas na. Masdan ninyo, ang lahat ay naging bago. Ang agape love ay isang radical love na lumalampas kaysa tinatadhana ng batas. Ito ang unang bunga ng Espiritu na ayon sa Galatia 5:23 ay walang batas na laban dito. Ang tiwaling maniningil ng buwis na si Sakeo nang sumunod kay Jesus ay nagpakita ng agape love. Wika niya doon sa Lucas 19:8, Panginoon, masdan po ninyo, ibibigay ko sa may hirap ang kalahati ng aking pag-aari. At kung mayroon man akong dinaya, ibabalik ko iyon ng 4 na ulit. Ang hinihingi po ng batas ay ibalik lamang ang anumang nadaya sa sinuman. Pero itong si Sakeo, handa siyang ibalik ng 4 na ulit ang anumang kanyang nakuha. Yan ang konkretong katibayan ng tunay na pagbabago ng isang tiwali. Yung kikilalanin niya ang nagawang kasalanan at ibabalik ang nakaw na yaman. Batay sa turo ni Jesus, naririto ang ilang konkretong pamamaraan kung paanong maipapakita ang agape love. Una, gawan ng kabutihan ang namumuhi. Wika sa New International Version, do good to them who hate you. Paano ba natin karaniwang tratuhin ang taong namumuhi sa atin? Karaniwan, kumbaga sa Facebook, ina-unfriend natin upang mahinto ang anumang uri ng komunikasyon. Wala na tayong pakialam sa kanya. Burado na siya sa ating listahan. Maaaring wala tayong masamang gawin sa kanya, ngunit wala rin tayong gagawing anumang mabuti. Pero
ang utos ni Jesus. Abutin ang taong ito at gawan ng kabutihan. Halimbawa, ang taong namumuhi sa iyo ay nahospital dahil sa malubhang karamdaman. Hindi mo hahangarin na kunin na sana siya ni Lord. O hindi mo sasabihing mabuti nga sa kanya. Sa halip, magbibigay ka ng pinansyal na tulong kung siya'y nangangailangan, dadalawin mo siya sa ospital para ipanalangin, magdudonate ka ng blood kung kailangan niya at kung qualified ka. Maraming pwedeng gawin for as long as you sincerely want to do good. Na gaya ng itinuturo ni Jesus. Ano ba ang good? Ano ba ang mabuti? May magandang sinabi tungkol dito ang Mikas 6:8. Itinuro na niya sa iyo kung ano ang mabuti. Ito ang nais ni Yahweh, maging makatarungan ka sa lahat ng bagay. Patuloy mong mahalin ang iyong kapwa at buong pagpapakumbabang sumunod ka sa iyong Diyos. Kaya, magiging makatarungan ka sa taong namumuhi sa iyo. Bagamat maaaring hindi siya naging makatarungan sa iyo. Mamahalin mo siya bagamat hindi ka niya minahal. At gagawan mo siya ng mabuti sapagkat iyan ang iniuutos sa iyo ni Jesus na gawin mo. Ikalawa, pagpalain ang sumusumpa sa iyo. Wika sa New International Version, bless those who curse you. Ang curse o sumpa ay salitang nagdideklara ng kapahamakan sa isinumpa. Ang sumpa ay hinuhugot sa kaluluwa ng gumawa ng sumpa kung kaya't makapangyarihan ito. Sa kabilang dako, ang blessing o pagpapala ay salitang nagdideklara ng pagkalinga ng Diyos sa taong ginawaran ng pagpapala. Kapag sinumpa mo ang tao, hinahangad mo ang kanyang kapahamakan. Kapag pinagpala mo ang tao, hinahangad mo ang kanyang kabutihan. Ang sumpa ay humahantong sa kamatayan, samantalang ang pagpapala ay humahantong sa buhay. Ang taong sumusumpa sa iyo ay naghahangad ng iyong kapahamakan, kundi man ang iyong kamatayan. Kung ang paiiralin mo'y ang iyong damdaming makatao, hahangarin mo rin ang kanyang kapahamakan para patas lang kayo, hindi ba? Ngunit iba ang iniuutos ni Jesus. Ang nais niya'y hangarin mo ang kabutihan ng taong sumusumpa sa iyo. Ikatlo, ipanalangin ang nang-aapi sa iyo. Wika sa New International Version, pray for those who mistreat you. Dalawang uri ng pagmamalabis ang binabanggit sa ating aralin. Ang pagsampal at ang pag-agaw ng balabal. Ibig sabihin, sinaktan at ninakawan. Noong pong panahong yon, ang balabal ay simbolo ng kayamanan ng isang tao. Kaya marami kang balabal, mas maayos ang buhay mo. So dito, sinasabi na kapag ikaw ay sinaktan o ninakawan, ang dapat hindi ka gaganti. Pero ano ba ang ating naturalesa? Hindi ba kapag ikaw ay sinaktan o ninakawan, ang una mong iisiping gawin ay ipapulis o idemanda ang taong gumawa sa iyo nito? Sapagkat niyurakan ang iyong karapatan. Pero kakaiba ang nais ni Jesus. Sapagkat ang nais ni Jesus, ang una mong gawin ay ipanalangin ang taong gumawa nito sa iyo, sa halip na siya'y idemanda. Alam mo kung bakit panalangin ang dapat mong maging unang aksyon? Sapagkat nais ni Jesus na lumaya ka muna sa pagkagalit upang hindi ka magkasala. Maaring kailangan pa ring managot sa batas ang taong gumawa sa iyo ng pagmamalabis sapagkat laging may consequence
Let me repeat that. Laging may consequence ang kasalanan. Ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, ngunit siya ay Diyos din ng katarungan. Ang mahalagay na wala na sa iyo ang galit, kung kaya't magagawa mo ng patawarin ang nagmalabis sa iyo, bagamat maaari pa rin niyang pagdusahan sa batas ang nagawa niyang kasalanan. Dahil dito, hindi ka makakaisip na gumanti. Hindi ka na mapapailalim sa matandang kalakaran na mata sa mata, ngipin sa ngipin. Hindi na ikaw ang gaganti sa masama, kundi ang Diyos. Ganito ang tagubili ni Pablo sa Roma 12:19. Mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. Sa halip ay bigyan daan ang galit ng Diyos, sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Ikaapat, magpahiram ng hindi umaasa ng kapalit. Wika sa New International Version, lend to them without expecting to get anything back. Kung may nanghihiram sa iyo, dala ng matinding pangailangan, pahiramin mo ng walang anumang tubo, o kaya'y huwag mo nang asahang maibabalik pa sa iyo ang perang hiniram. Kinakailangan din dito ang masusing discernment kapag ito'y ginawa mo. Otherwise, mangyayari sa iyo ang tinatawag na thoughtless generosity. Ang hindi pinag-isipang kagandahang loob ay maaaring magresulta ng hindi mabuti. Maaaring kumonsinti ito ng pang-aabuso, ng dependency, ng katamaran o pagiging irresponsable. Kaya ako, kapag may nangungutang sa akin para sa isang lehitimong pangailangan na tulad ng bayarin sa ospital, ang ginagawa ko'y nagbibigay na lamang ako ng halaga ng aking tulong na hindi na niya babayaran. Ipinag-uutos ni Jesus sa kanyang mga tagasunod na magkaroon ng kakaibang buhay upang sila'y maging tunay na ilaw at asin ng lipunan. Hindi sila dapat mabuhay na katulad ng mga makasalanan. Nagagawa ng isang makasalanan na mahalin ang nagmamahal sa kanya. Kailangang magawa ng isang mananampalataya na mahalin maging ang namumuhi sa kanya. Nagagawa ng isang makasalanan na gawa ng mabuti ang gumagawa sa kanya ng mabuti. Kailangang magawa ng isang mananampalataya na gawa ng mabuti ang gumagawa sa kanya ng masama. Nagagawa ng isang makasalanan na pautangin ang taong may kakayahang magbayad ng utang. Kailangang magawa ng isang mananampalataya na pautangin ang isang taong walang kakayahang magbayad. Naririto rin sa ating aralin ang turo ni Jesus na niyakap ng iba't ibang relihiyon sa buong mundo, ang tinatawag na Golden Rule na nasusulat sa verse 31 ng ating aralin. Gawin mo sa iyong kapwa ang nais mong gawin nila sa iyo. Kung nais mong igalang ka ng iyong kapwa, igalang mo rin sila. Kung mayroon kang isang gagawin sa iyong kapwa, itanong mo muna sa iyong sarili kung ang gagawin ko sa kanya ay gagawin din niya sa akin, magiging masaya kaya ako? Halimbawa, kung ichichismis ko siya, magiging maligaya kaya ako kung ichichismis rin niya ako? Mahirap ang ipinagagawa ni Jesus sa kanyang mga tagasunod. Ito ang demonstrasyon ng sinabi niya sa Mateo 16:24. Kung ang sino man ay nagnanais sumunod sa akin, talikuran niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Gayunman, napakalaki
ng gantimpalang naghihintay sa mga susunod. Ganitong wika ni Jesus sa verse 35 ng ating aralin. Kaya't mahalin ninyo ang inyong mga kaaway, gumawa kayo ng mabuti, at magpahiram kayo ng hindi umaasa ng kapalit. Malaki ang magiging gantimpala ninyo at kayo ay magiging mga anak ng kataas-taasan sapagkat siya'y mabait sa mga walang utang na loob at sa masasama. Wow! Magiging anak tayo ng Diyos at sa makatuwid ay tagapagmana ng Kanyang kaharian. Tandaan, tayong lahat ay nilikha ng Diyos, ngunit hindi lahat ay mga anak ng Diyos. Ang mga anak ng Diyos ay sila lamang na susunod sa utos ni Jesus na ibigin ang kaaway. Tayo'y manalangin. O banal naming Ama, salamat po sa katuruang ito, napakahirap. Ngunit kung kami po ay magkakaroon ng determinasyon, by your grace ay magagawa namin na ibigin maging ang aming mga kaaway. Tulungan niyo kami, Panginoon, na ito'y magawa namin para sa iyong kapurihan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat sa iyong pagsubaybay. Hanggang sa muli, tandaan mo, mahal ka ng Diyos kahapon, ngayon, at bukas. Pastor Joey Umali, nagpapasalamat sa iyong pakikinig dito sa Karunungang Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan, ang salita ng Diyos ay karunungang buhay at tanglaw sa ating landas, isa-isip at isa-buhay para sa matagumpay na pamumuhay. Inyong napakinggan si Pastor Joey Umali sa Karunungang Buhay. Tunghayan muli ang programang ito dito lang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.